Ayan. Nakita ko na yung crush mo sa Eda, Mama. Ayun, no? Hello mga kabanding! Nandito na naman tayo sa isang araw ng update ko sa inyo para naman dito sa ating mga ginawa nitong long weekend. Ayan po, ang makikita nyo ay ang aking bunso at siya po ang aming driver sa ngayon. Pangatlo na po itong si bunso sa aking mga naging private driver, maliban kay husband. Yung una po ay ang aming panganay, pero nung mga panahon kasi na yon na nagde-drive na rin po siya, ay nag-separate na rin siya sa amin dahil may work na siya. So, weekends na lang namin siya kasama. Ibig sabihin, hindi ko siya masyadong naasahan noon na ipag-drive ako. And then, between ko naman, siya naman yung aking naging driver. Ang grabe parang inangkin ko na at sinarili ko namang masyado. Siya naman talaga yung sobrang inasahan ko for the longest time. Ayun. Kasi itong aking mga anak ay tinuturuan na agad ng kanilang papa ng pagdadrive kapag sinapit na nila ang edad na 18. Kaya naman, after that, marunong na, nakakuha na rin sila ng student license, kaya naman naipagdadrive na nila ang pamilya. Itong si bunso ko, itong aming bunso, ay medyo naatrasado na makapag-practice mag-drive or matuto. Kasi nga, dumaan tayo sa pandemya. So, nung mag-debut siya, imbis na mag-start na kami ng pagtuturo sa kanya, ay, si husband lang pala. Pasahero lang pala ako. Ayun, bali, natutunan naman talaga agad niya. Kailangan lang talaga ay ilang beses na practice at yung focus talaga yung iyong estudyante, syempre. At masasabi ko naman, sa lahat naman ng aking mga anak, ayun, madali silang natuto. Oo, kasi napaka-stricto ng kanilang tatay magturo. Syempre, iba rin kasi yung yung may kasamang nervyos, gano'n. Yung ayaw mo na prostrate or ayaw mo na nadidisappoint yung papa mo, syempre yung tatay mo sa pagtuturo. Kaya talagang nakita ko na mabilis natuto ang aking mga anak. Halata nyo naman siguro kung nasan kami, kung saan kami papunta ngayon. And actually, andito na nga kami sa MOA. So, eto na po, binabaybay na natin yung by the bay na side. Dito sa may seaside tayo. At, ayun na nga, makikita natin yung mga restaurants na nandyan. At, didiretsuhin natin yung sa dulo, yung sa mga rides. Ayun. Plano rin natin na pumunta dun mamaya kasi imimit namin ang aking mga pinakamamahal na pamangkin, si Dritch at si Brin.
Nakapag-park na kami nito sa NU building. Malapit siya sa Kia, tsaka ito nga yung SMX. Katapat din natin dito yung simbahan dito sa MOA. Hello, magaling na. Oh, bless na, bless na. Bless. Ayan. Ang dami living beans. Alin? Marami. What are we going to eat? Sabi nitong pizza daw tayo eh. Nagkita-kita na nga kami ng aking mga kapatid, pamangkin, at kasama din namin ang special someone ng aking bituin. Ayan, si Allen. Kumain muna kami, merienda, pero busog na busog kami, naparami yung aming order. At after that, kape-kape, syempre hindi mawawala. Mas pinili naman ni husband ang mag-tsaa. At itong in-order niya ay ang jasmine green tea. Ngayon lang namin ito matitikman. At sa panlasa ko, para siyang sampagita na amoy Santo Niño. Ganon ang dating sa akin. Pero syempre ako, forever, coffee. At heto yung nachos na in-order namin. Isa sa pinakamasarap na nachos na natikman ko. So, hindi talaga kami nagsisi. Konti na lang yung pika-pika namin kasi nga, busog pa kami. Video yan! Video nga, Papa. Video. O, diba? So, Julia, we're here at SMX. Eda Mama. O, yan. Sa Eda Mama tayo ngayon. Ayan. Nakita ko na yung crush mo sa Eda Mama. Ayun, no? After ilang oras din ng kwentuhan, kaunting shopping, kaunti lang talaga. Meron lang kaming binilhan ng panregalo para sa isang espesyal na tao. At ayun nga, after ikot-ikot, nauna kasing umuwi yung mga kapatid ko. At kami naman, medyo nagtagal din. In-enjoy talaga yung bonding. Kasi nga, ang tagal eh. 3 weeks before nakaluwas uli si Bunso from Baguio. So, ngayon lang uli kami nakalabas, magkakasama. And ayun pa nga, at nakipag-meet din sa amin ang special someone ng aking si Julia. Although, nasa Canada siya, syempre kailangan, meron pa rin kaming communication. And ayun nga, ito pauwi na tayo. Nadaanan na natin yung National Museum. Ito yung Manila City Hall. Ito, binabaybay na natin ang kahabaan ng Maynila. Papunta na tayo dito ng Quiapo. Okay. Sabi ko nga sana dumaan kami doon sa may Jones Bridge. Maganda yun kapag gabi. Pero dito kasi yung pinakamadaling way pauwi sa amin. So maganda Manila in fairness. May mga parol-parol silang ganyan. Check ko nga rin sa Quezon City kung ginastusan ng ating local government yung mga pang-design natin sa Kapaskuhan. Ayun, si Coco Martin at si Charo Santos Concio. Di ba nga dito sila shooting ng Batang Quiapo. Naging maalwa naman yung aming biyahe pa uwi.
Ito ay mga alas 10 na ng gabi. Past 9 na kami umalis ng MOA. In-anticipate din kasi namin na maaaring traffic pa kung mas maaga kami umuwi dahil kinabukasan ay holiday. Yun, tama. Long weekend kasi tayo ngayon. And eto nga, at malapit-lapit na rin kami sa amin. Bigla ko tuloy na alala yung nasa Toronto ako. Pag lumalabas kami sa gabi, ayan, ganyan. Ito yung ating mga makikita sa downtown ito, Rogers Center, CN Tower, ayun, di lang masyadong nakita. And sobrang maganda talaga doon, lalo na sa gabi, kasi makulay at maliwanag ang mga ilaw niya. Okay, so yun lamang muli ngayon, in-update ko lang kayo at sa muli nating upload. Paalam mga kabanding!